So ngayon mga kaalam ay nandito tayo sa lugar kung saan dito naguhugas ang mga kamusliman bago sila magsagawa ng pagdarasal. So kung gusto niyo malaman kung ano ang pinakamainam na pamamaraan ng paghuhugas ng ating mga parte ng katawan ay tara at sama-sama nating alamin. So madalas na kamalian ng mangilan-ilan sa atin o karamihan sa atin ay pagdating sa ablutioning area ay dire-diretso na itong nagwudu o nag-aabdas o naghuhugas ng kanilang mga kamay, which is mali ito. Alam mo ba na bago ka pa magbismillah at bago mo pa basain ang iyong kamay ay meron pang isang bagay na dapat mong gawin? Opo, at karamihan po sa atin ay nakakaligtaan natin ito, which is ang pagsasagawa ng magandang intensyon. Opo, mainam po talaga na pagdating natin sa ablutioning area ay magkaroon po tayo ng mga magagandang intensyon bago pa po tayo magsabi ng bismillah at basain yung mga kamay natin. At ganito po ang example ng mga niya na isasagawa natin, na tulad na lamang na isasagawa ko ito bilang pagsunod sa batas na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala at bilang pagsunod sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad. At ang kagandahan ng pagkakaroon ng mga ganitong uri ng mga intensyon ay makapagdaragdag ito ng malaking gantimpala sa ating paghuhugas. At kabilang pa doon, lagi nating tandaan yung hadith, innamal a'malu binniyat. Kinakailangan sa lahat ng mga amal natin ay magkaroon tayo ng mga magagandang intensyon. Hindi yung pagdating pa lang natin sa ablutioning area ay nagtampisaw na tayo sa gripo, nagtampisaw na tayo sa mga tubig. So sana ay may nakuha na naman po kayong munting kaalaman sa ating video. So laging tandaan, lamang sa gantimpala ang merong kaalaman. Syukran, wassalamu alaikum.